Pero alam niyo po ba, isang kagalakan po na makapaglingkod sa inyo, isang kagalakan na magamit ng Panginoon sa paglalahad o pagbibigay ng kanyang mga salita. At ako naman ay walang magagawa liban na siya'y magbigay sa akin ng kanyang mga salita. Liban na siya'y maghayag. At unahan ko na kayo, ang aking isi-share ay ito ay madalas nating napapakinggan, mga verses na madalas nating napapakinggan, ngunit magbibigay lamang ako ng diin upang ang ating panahon ay masabi natin na hindi ito nagbibiro. Kung ating siseryosohin ang mga salita nating napapakinggan, marahil ang mga salita, hallelujah, na kanyang ibinigay sa atin, ito ay makakatulong unang-una sa atin, sa spiritual na pagkatao, para lumago, mag-matured. Pangalawa, para sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga ng isang mga ngaral na nagsabi, kung nalalaman mo na ang malapit na ang pagsara ng pintuan ng arka, siguro magdo-double effort ka na iyong ipapahayag sa iyong mga mahal sa buhay sapagkat meron ng tinatawag na last call bago magsara ang pintuan ng arka. So, ang aking dalangin na ito'y makatulong para sa ating pagkalago at para sa ating mga mahal sa buhay. Inyong nasubaybayan ang aking pagbabahagi about being an agent of change. At marahil ay naging series ito. Hindi ko naman din siya in-expect na magsi-series. Pero alam niyo po ba, habang ito'y aking napapakinggan, sabi ko, ang panahon natin ngayon ay kinakailangan na natin mag-double effort. Hallelujah. Sapagkat hindi na nagbibiro ang panahon, ang mga hula noon, ngayon sa ating panahon ay nagsasakatuparan na. One time sabi ni Jesus, I think John chapter 13, yung time na yun ay sinabihan niya ang kanyang mga alagad after the Passover, sabi niya sa kanyang mga alagad, sasabihin ko sa inyo, ang gagawin ng isang taong ito or gagawin sa hinaharap upang kapag ito yung inyong nasaksihan, maniniwala kayo na ako nga ay ako nga. Sabi ni Jesus yun, no? So kung ang panahon natin, ito ay naihula na noon at ating nasasaksihan ng ating mga literal na mga mata na unti-unti nang nangyayari ang mga kaganapan na mga naihuhula noon. Sa inyong palagay kaya, ano kaya ang inyong paghahanda? Ano kaya ang ating ginagawa sa huling araw na ito? Well, ang aking gustong pamagat sa gabing ito ay let the mind of Christ be in you. Napakasimple lang na title na madalas nating napapakinggan at merong subtitle na Ambassador of the Kingdom. So doon lamang merong para lumawak, so aking itong ipapakita. Ang ating opening verses nating bubuksan, ito ay ating alam na alam, ang Philippians chapter 2, verses 5 hanggang 11. Babasahin ko sa ERV version. Sabi dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So, ulitin ko, ang ating Panginoon daw, being in the form of God, thought it not be robbery to be equal with God. So, ang aking binabasa pala ay King James Version. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow
of things in heaven and things in earth and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. I believe na ating nakuha ano ang meron sa kaisipan ng ating Panginoon. Well, ang ating Panginoon, He is the Son of God. So, kung He is the Son of God, ang sabi doon, who being in the form of God, thought not robbery to be equal with God. At ang sabi doon, He made Himself of no reputation. Ang mga tao ngayon, sabi nila, mahirap na nga lang tayo anak, ang ating pinangahawakan na lang ay ang magandang reputasyon. Hindi natin ipagpapalit ang magandang reputasyon. Yun na nga lang ang meron tayo at yun lang ang masasabi at may pagmamalaki natin sa tao. Tama yun. Maganda ang magandang merong magandang reputasyon. Tama po ba? Pero si Jesus, being in the form of God, being a Son of God, ang sabi doon, He made Himself of no reputation. Nagpapakita lamang ito na siya ay nagpakababa. He humbled Himself, the form of a servant, and made in the likeness of men. At being found in a fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Now, kung si Jesus nga is the Son of God ay nagpakababa, ganyan ang kanyang mindset nung siya ay naparito sa lupa. How much more ang bawat isa sa atin? Dalangin ko na tayo ay masumpungan na parati doon sa mababa. Minsan ay may misunderstood ang pagiging isang humble. Pero kung ating titingnan kung ano ang meron sa ating Panginoon, kung mapapansin nyo, ay naging obedient siya. Ibig sabihin, may mga times sa kanyang sarili, anyway, may sinabi sa book of Hebrews, may mga prayer siya sa Diyos na sana ang suffering na kanyang mararanasan ay kanyang hindi maranasan. Pero bagamat ang suffering na kanyang mararanasan ay alam niya, hindi pa rin niya pinilit ang kanyang kagustuhan bagkus siya ay nagpakababa at naging masunurin sa gustuhan ng Diyos para sa kanya. At nag-serve sa bawat isa. Can you imagine? Siguro, ano ba ang tinitingala nating tao sa mundong ito? Siguro ang presidente. Kung ang presidente ay kakatok sa inyong bahay at ang sabi, paglilingkuran kayo, at pwedeng hugasan ang inyong mga paa, papayagan nyo kaya? Siyempre, parang sa inyong kaisipan, sasabihin nyo, ay hindi po, kayo ay merong magandang pangalan, kayo ay napakaganda ng reputasyon, hindi nyo kailangan dapat gawin yan sa akin. Ako'y walang anuman. Pero ang Panginoon ay hindi gayon. Bagkos, ang sabi ng Panginoon kay Peter, sa kaharian ng Diyos, kung gusto nyo maging greatest in the kingdom, kayo ay maglingkod. Hallelujah. Sa kapwa. At ang ginawa ng Panginoon, siya ang nag-ubigay ng unang ehemplo sa mga disipulo. Ganon kabuti ang Panginoon at ganon ang kanyang kaisipan. Now, again, ang aking title, Let the Mind of Christ Be in You. Sino ba ang merong kagustuhan na ito? Parang nung sinabi ko, parang ayaw nyo na. Well, to be honest, kung sa ating sarili lang ito, paraan, sa ating sariling lakas, tayo ay hindi makakatagal. Pero dahilan sa Panginoon na siyang gumagawa at ang kaniyang Espiritu na siyang tumutulong sa atin, ito ay ating maisa sa katuparan. Can you say amen? Hallelujah. And that is the reason tayo nabubuhay sa kanyang biyaya. Hindi tayo makakapaglingkod, hindi tayo magiging mabungahin kung wala
tayo sa Kanya. Apart of me, you can do nothing. That is the reason, sa ating sarili, ating i-check up kung tayo ba ay, i-examine natin ating sarili kung tayo ba ay nakasumpong sa Kanya. Ang Panginoon ba ay sumasa akin at ang Panginoon ba ay gumagawa mula sa akin? At merong isang subtitle na Ambassador of the Kingdom. Well, ang Ambassador of the Kingdom, siguro mas magandang i-define muna natin kung ano ba ang ambassador. Well, maraming mga definition ang word na ambassador, pero gusto kong ibigay sa simpleng explanation lamang. Ang ambassador, ito ay isinugo ng isang bansa doon sa ibang bansa na siya ang magiging representative ng kaniyang bansa. Nakuha ninyo? Kung ano ang umiiral doon sa bansa na kautusan, kahit saan siya pumaroon, ang kanyang mindset, ang kanyang pag-uugali, ang kanyang pananalita ay kalakip ang batas na umiiral doon sa orihinal niyang bansa. Magbibigay ako ng example para madalis nating maunawaan. Well, ang ambassador ito ay chosen ng bansa. Ibig sabihin, isusugo ng isang presidente o isang bansa ang ambassador doon sa lugar na pupuntahan niya na ito ay merong high reputation, equipped, at masasabi natin, may alam sa lahat kung ano ang kagustuhan ng bansang umiiral. Well, maraming purpose kung bakit nagsusugo ang bansa ng isang ambassador. One of the purpose is to work for peace. Ang isang ambassador, ang kanyang ginagawa is to work out ang kapayapaan between ng kanyang bansa at ng bansa na kanyang tinutuluyan. Pangalawa, ang purpose ay to make it sure yung mga foreign traveler, yung mga foreign na mga tao na pumupunta dun sa bansa ay meron silang mapupuntahang embassy, a safe place na kung saan siyang magtatanggol sa kanyang mga citizen. Nakukuha ninyo? So, ang ambassador ang siyang kumakatawan sa mga nagtutour sa iba't ibang bansa. At gusto kong basahin, ang isa pa dito is to support the prosperity. Another result of the increase in foreign travel is the growth of trade between nations. For most countries, the national economy is now part of the global economy. This means the increased opportunity to sell and trade with other nations. When two nations are conducting a trade, it is usually advantageous to both parties to have an ambassador and perhaps a small staff living in other land where they act as an intermediary between cooperative businesses. So, to make the definition short, siya ay nagsusupport for trade or pagbebenta ng mga product ng kanyang bansa. So, ganun ang role ng isang ambassador. Napakarami. Kung isa-isahin pa natin, ay titingnan natin napakabigat ng kanyang role. Iniwan niya ang kanyang mga mahal sa buhay doon sa kanyang bansang sinilangan at nire-represent niya ang kanyang bansa sa iba't ibang bansa. Parang isang China. Ang China ay isang malaking country, pero alam niyo po ba, sa mga bawat bansa na kanilang pinupuntahan, mayroong Chinatown. Pag pumunta ka ng Chinatown, kung ano ang pananalita doon, ay puro mga Chinese.
Pagpunta ka ng Chinatown, kung ano ang mga binibenta dun sa China, ay gayon din ang nakikita dun sa Chinatown. It seems like na ito tinatawag na extension. At ang mga tao na mga nandun sa Chinatown ay mga Chinese, which is yung mga citizen ng China. So, madali nyo lang masundan. Okay, so, kung bakit ko sinabi dito sapagkat marami sa atin, sabi natin sa ating sarili, tayo ay mga anak ng Diyos at ang ating citizenship ay hindi sa lupa kundi sa langit. Sino nakabasa niyan? Amen. Yan ang sabi ni Apostol Pedro sa Philippians chapter 3. At ang sabi niya doon ay, maging katulad kayo o tularan niyo ako. Ang sabi doon, ating basahin sa Philippians chapter 3, I believe it's in verse 15 hanggang 20 or 21. Sabi ni Apostol Pablo, all of us then who are mature should take such a view of things. And at some point you think differently. The two God will make clear to you, only let us live up to what we have already attained. Join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have as a model, keep your eyes on those who live as we do. For as I have often told you before, and now tell you again, even with the tears and many lives as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is set on earthly things, but our citizenship is in heaven. As we eagerly await of Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power of that enabled him to bring everything under his control, will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious bodies. Now, if we are considering na tayo ngayon ay a citizen of heaven, ang sabi dito ni Paul sa Colossians chapter 3, we were raised from death, verse 1, with Christ, so live for what is in heaven. Tayo ay mamuhay kung ano ang meron doon sa langit. Where Christ is sitting on the right hand of God. Think only about what is up there, not what is here on earth. Sa ibang salin, set your minds on things above, not on earthly things. Your old self has died, and your new life is kept with Christ in God. Yes, Christ is now your life, and when He comes again, you will share in His glory. Amen? So, citizen of heaven. Nasaan ang ating mga kaisipan sa huling panahon ito? Hallelujah. Sabi ni Apostol Pablo, ulitin ko lamang, bibigyan ko lang ng diin, dito sa Philippians chapter 3, verse 18. Sapagkat merong mga nangangaral sa huling panahon na ito, ng kanilang pangangaral, ito ay masasabi natin pangangaral dito lamang sa lupa. Nung last time na ako yung nag-share about John chapter 3 verse 45 hanggang 48 ba yon? Ang sabi doon, merong mas tinatawag na nangangaral na nasa taas, which is above all. At meron din namang mga tagalupa, which is nangangaral sila in earthly way. Pero dito, sabi dito, tayo na mga citizens of heaven, tularan niyo ako, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa huling panahon ngayon ay merong mga nangangaral, verse 18, as I have
have often told you before and now tell you again, even with tears, many live as enemy of the cross of Christ. So maraming enemies na nabubuhay ngayon nakalaban ni Kristo, and their destiny is destruction. Sapagkat ang kanilang Diyos ay sa kanilang stomach, and their glory is in their shame. What do you mean? It is literal? No. Nangangaral sila, naglilingkod sila sa kanilang Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. At hindi sa kapakanan ng mga bawat isa. Ginagawang business ang pangangaral ng salita ng Diyos. At yan ang kalaban at kaaway ni Kristo, ang enemy of the cross, or enemies of the cross of Christ. And that is the reason kayo ng mga citizen in heaven, ano ang dapat natin gawin? Well, yung ibang citizen, maligaya na sila na namumuhay sila doon sa kanilang bansa. Ayaw nilang mag-reach or ma-attain ang pagiging isang ambassador. Bakit kamo? Sapagkat ang nasa citizen ay ng isang lugar, for example, tayo nandito, nag-enjoy tayo. Pero merong mga sinusugo sa iba't ibang lugar, for example, mga soldiers na humaharap at kinakalaban at iba't ibang lahi. Pero tayo dito, nag-enjoy. Tayo mga citizen. Sabi nga ng isang mga ngaral, habang may gera ang Amerika doon sa Middle East, yung mga citizen ng Amerika nandun sa mga beach resort, na sa mga shopping mall, samantalang ang mga soldiers, same citizen ng Amerika, iniwan ang kanilang bansa at ipinagtatanggol ang kanilang bansa doon sa Middle East. Oh my. Mahirap maging soldier. Iwanan mo ang iyong mahal sa buhay, ibubuwis mo ang iyong buhay, alang-alang para maprotektahan sila. So there's a big difference ang pagiging isang citizen in heaven lamang at merong citizen in heaven in duty. Well, ang citizen in heaven, alam natin ang ating mga duties and responsibilities. Bibigay tayo ng offering, bibigay tayo ng tithes, nagbibigay tayo ng love gift o nagtutulungan tayo. Well, pero pag sinabing iiwanan mo ang iyong bansa at paparoon ka sa ibang lugar upang i-represent mo ang iyong bansa, ay ibang usapan na. Ayaw natin yun. Pero ang mga ambassador of Christ, ganyan ang kanilang ginagawa. And that is the mind of Christ. What is the mind of Christ? Though who being in the form of God, do not robbery to be equal with God, pero nagpakababa. Alam nyo, saan siya punta? Mula doon sa langit, siya'y pumarito dito sa lupa. Hallelujah. Iniwan ang kalangitan, ang kagandahan doon sa kalangitan, upang i-represent niya ang langit dito sa lupa. That is the reason ang mga apostol ay nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, turuan mo kamong manalangin. Paano ba manalangin? Well, ang unang-unang tinuro ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Matthew chapter 6, verse 9. After this manner, therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ngayon, yun ang unang-unang purpose. Kung anong umiiral doon sa langit, ay ito ay maging ganap dito sa lupa. At ang pangalawa ay through the agency of mankind. Through our Lord Jesus Christ. Siya ang nauna na mula doon sa langit bumaba upang maging agent of change. And that is the reason ang ating Panginoon
Kung bakit siya naparito, unang-una, dahilan, minahal niya ang mga bawat isa sa atin. Ayaw niyang mapahamak. Nakita kayo, nakita niya ako. Hallelujah. Upang maibalik ulit ang relasyon na nawala sa Diyos. Siya ay nagrepresent upang maibalik ang tao sa Diyos. And that is the reason, sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. He is an agent upang maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. May mga mahal kayo sa buhay, kaibigan, na malayo ang relasyon sa Diyos. Pero kayo na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, kayo naman ay merong tungkulin, maging agent. Upang ang tao na inyong mga mahal, kaibigan, ay maibalik sa Diyos. Napakahirap. Sapagkat kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, wala tayong may gagawa, wala tayong masasabi, wala tayong maaakay. Diba ang 2 Corinthians chapter 5? Alam natin yan. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang pinakamataas na gampanin na kanyang ginagawa, to reconcile ang tao sa Diyos. Oh my. Pero alam nyo ba, bago tayong maging ambassador, kailangan nating lubos na maturuan. And that is the reason ng Panginoon, ang unang-unang ginawa niya, He revealed the scriptures. Di ba napag-usapan natin yan noon? Para mabago ang mga kaisipan ng mga disipulo. Sapagkat kung hindi niya i-reveal kung sino siya, kung anong kaganapan na magaganap, marahil ang mga dinidisciples ay hindi maniniwala sa Kanya. Una, aking napagtanto na iba ang pagkakaiba ng followers of Jesus at disciples of Jesus. Ang disciples of Jesus, ito ay kanyang tinuturuan. Kasama ng Panginoon, matulog, kasama ng Panginoon, mangaral, kasama ng Panginoon, kumain. At saan pumunta? Kasama ang mga disciples. Pero ang mga followers, limited ang galaw nila. Pero kahit ang mga disipulo, nung nagtanong ang Panginoon, ang aking katawan ay inyong kanin, ang aking dugo ay inyong inumin. Sabi ng mga alagad, there are disciples. John chapter 6, verse 66, no? 666. Napakabigat ng aral na ito. Sino ang makakanguya ng ganitong aral? At nung time na yon, from what that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Bakit? Dahil hindi nila makayang unawain, hindi nila kayang maintindihan. Akala nila it is literal. Pero tandaan natin, ang Panginoon, He is the Word that made flesh. Right? At hindi nila nalubos na unawaan. And that is the reason napaka-danger kung tayo ay magiging isang ambassador na hindi natin lubos kilala ang ating Panginoon. And that is the reason kinakailangan natin ang Panginoon ang siyang magturo sa atin. At it goes hand in hand. Sa Matthew chapter 11, ang sabi ng Panginoon, come to me, all ye who are in heavy laden, and I will give you rest. Alam niyo ba yung rest na tinatawag? Hindi lamang paglapit sa Kanya, kundi ang sinabi sa mga scriptures bago ang sinasabi na rest na yan is kailangan learn of me. Siguro basahin natin, napakaganda niyan sa Matthew chapter 11. Umpisahan natin sa verse
Okay? So verse 26, ang sabi dyan, even so, Father, for so it seemed good in thy sight. Verse 27, all things are delivered unto me of my Father. Lahat ay nasa Diyos Ama ay ibinigay sa Kanya. And no man knoweth the Son. Walang tao nakakilala sa anak ng Diyos, kundi ang Diyos Ama. Neither knoweth the man the Father. Gayon din naman, ang tao hindi nakakilala sa Diyos Ama, liban, ibigay sa Kanya ang pagkakilala ng anak. Save the Son. At ang sabi doon, and he to whomsoever the Son will reveal him. So ang Panginoon, nasa Kanyang pa siya, binigyan siya ng authority kung sino ang Kanyang pipiliin upang ipaghayagan ang lubos na pagkakilala sa only true God. Alam natin yan sa John chapter 17 verse 3. Ang sabi dito, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sabi sa 29, take my yoke upon you and learn of me. Sa ibang salin, ang sabi doon, kayo ay mag-aral sa akin. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. It goes hand in hand. Bago i-reveal ng Panginoon ang mga parables sa mga disciples, ang disciples ay lumapit sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, ano ang ibig sabihin ng mga parabola na iyong ipinagkaloob? Can you imagine? It goes hand in hand. Ang Panginoon ay nagsasaysay, pero ang bawat isa sa atin ay merong desire na matuto, na malaman kung sino ang totoong Diyos at ang ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? Now, sa pag-aaral ating napagtanto, ang mind of Christ, ang unang-unang ginampanan ng ating Panginoon ay i-fulfill ang lahat ng propesiya at lahat ng mga scriptures patungkol sa Kanya. Yan ang unang-unang gampanin ng Panginoon. Upang ipakilala niya na ang Diyos, Ama, ang Diyos ay totoong Diyos. And that is the reason, may mga times na kanyang nakita. Basahin nga natin ang una, magandang pundasyon. Ang sabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 18, verse 18, I will send them a prophet like you. This prophet will be one of their own people. I will tell him what he must say, and he will tell the people everything I command. This prophet will speak for me, sabi ng Diyos. This prophet will speak for me, and I will punish anyone who refuses to listen to my command. But a prophet might say something that I did not tell him to say, and he might tell people that he is speaking for me. If it has happened, that prophet must be killed. Also, a prophet might come to that speak for other gods. That prophet must also be killed. So, ibig sabihin, ipinapakita lang doon, kung ang propeta na pinili ng Diyos ay magsasalita pero hindi pinapasabi ng Diyos, ang dapat sa propeta ngayon ay patayin. Pero sa verse 21, you might be thinking, how can we know if something a prophet say if not from the Lord? Ang sabi doon, kapag hindi nangyari, kung ano ang kaniyang sinasabi. If a prophet say he is speaking for the Lord, but what he say does not happen. Sabi niya, siya ay propeta at nagsasabi ng ganito, pero pag hindi nangyari, you will know that the Lord did not say it. You will know that this prophet was speaking his own ideas. You don't need to be afraid of him. So yun pala, mapagkakilala na totoong propeta. At ang Panginoon, ginampanan niya ang pagiging isang totoong propeta. Kung ano ang sinasabi, pinapasabi ng Diyos, yun lang ang kanyang sinasabi. Kung ano ang pinapagawa ng Diyos, yun lang ang kanyang ginagawa. Hallelujah. At ang sabi doon, lahat ng mga hula na patungkol sa kanya na sinabi ng Diyos ay kanyang finulfill. Hallelujah. Maraming mga supporting scriptures, sabi doon sa Matthew chapter 5,
Sabi niya, ako'y naparito, hindi para sirain ang kautusan, kundi ganapin ang lahat ng kautusan. At isa pa, alam natin ang Hebrews chapter 10, Christ sacrificed once for all. Ito yung pinaka-context niya. Dito na lang sa verse 7. Hebrews chapter 10, verse 7. Then I said, here I am, God. It is written about me in the book of the law. I have come to do what you want. Naparito ang Panginoon upang gampanan kung anong kagustuhan ng Ama, ng Diyos. Sa verse 8, Christ first said, you don't want sacrifice and offering, you are not pleased with animals killed and burned or with sacrifices to take away sin. These are all sacrifices that the law commands. Then he said, sabi ng Panginoon, here I am, God, I have come to do what you want. So God ends that first system of sacrifice and start his new way. Jesus Christ did the things God wanted him to do. And because of that, we are made holy through the sacrifice of Christ's body. Christ made that sacrifice one time, enough for all time. Hallelujah. That's verse 12. But Christ offered only one sacrifice for sin, and that sacrifice is good for all time. Then he sat down at the right side of God. Ginampanan ng Panginoon ang lahat ng yan. Bagkos ang kaniyang will, ang kaniyang kagustuhan ay hindi ang kanyang kagustuhan pang sarili, kundi ang kagustuhan ng Ama. Pinili niya. Yan ang kaisipan na meron sa Panginoon. To fulfill all the scriptures, lahat ng sinabi ng Diyos ay mangyari sa kaganapan sa kanyang buhay. Sino ba nagdi-desire niyan? Panginoon, let your word be born in the manger of my heart. Maging ang iyong mga salita ay hayag sa aking buhay. At isa pa, sa Hebrews chapter 5, dito na lamang sa verse 5 to save time, it is the same with Christ. He did not choose himself to have the honor of becoming a high priest. Ito ay patungkol sa pagiging isang pare. Hindi niya pinili ang kanyang sarili na maging pare, kundi pinili siya ng Diyos. But God chose him. God said to him, you are my son. Today I have become your father. Sa verse 8 na lang, ang sabi dito, Jesus was the Son of God, but he still suffered. And through his suffering, he learned to obey whatever God says. Let this mind of Christ be in you. Sino ba nakakasunod lahat ng yan? Well, lahat tayo guilty. Sometimes hindi natin nagagawa. Paano tayo magiging isang ambassador of Christ kung ang ating mga ginagawa ay hindi nakikita kung anong umiiral sa bansa na iyong pinaglilingkuran? Alam nyo ba, kapag ang isang ambassador ay nag-ugali ng kanyang sarili, ibig sabihin, ang ambassador na ito ay pumunta sa isang lugar at naglalasing at nakitang nakahandusay dun sa kalye. Alam nyo ba, ang shame ay hindi lang sa kanya, ang shame ay ang buong bansa na kaniyang nire-represent. And that is the reason ang mga ambassador ay nag-uugali ng pagiging isang good citizenship or good citizen. At ang Panginoon ay kaniyang ginampanan ng lahat. He represent heaven on earth. Diba, yan naman ang hula patungkol sa kanya? Sa Isaiah chapter 9, verses 6. Basahin nga natin.
Isaiah chapter 9 verse 6. This will happen when the special child is born. God will give us a son who will be responsible for leading the people. His name will be Wonderful, Counselor, Powerful God, Father who lives forever, Prince of Peace. Sa 7, His power will continue to grow and there will be a peace without end. This will establish Him as the King sitting on David's throne and ruling His kingdom. He will rule with goodness and justice forever and ever. The strong love that the Lord All-Powerful has for His people will make this happen. Sa ibang salin, the government of the heaven is upon His shoulder. Nakasalalay sa Kanyang balikat. Ang kakahiyan niya ay kakahiyan ng kalangitan. Ang kaluwalhatian niya ay kaluwalhatian ng kalangitan. Because He represent ang heaven sa pamagitan ng Kanyang buhay. Let this mind of Christ be in you. Hallelujah. Yan ang ginampanan ng ating Panginoon nung siya'y naparito. And there was a time na darating ang betrayal sa kanyang buhay at dumating sa kanyang sarili na sabi niya sa mga alagad dito na lamang sa Matthew chapter 25 verse 56 verse 56. But this shall have all happened so that the writings of the prophets would be fulfilled. Then all the disciples deserted Him and fled. Ito yung time na pinagkaila siya ng isang alagad na si Judas. Pero gustong pagtanggol ni Peter. Pero sabi ni Jesus, lahat ng dapat mangyari sa aking suffering sa yan ay dapat mangyari. Lahat ng isinulat sa akin, kailangan mangyari ito. Mamamatay ka sa tabak kung sa tabak. Put your sword back in this place. At yun ang kanyang ginampanan. Pero alam nyo ba, hindi naging lihim yan sa mga disciples. Same context, sa John chapter 13, verse 19. I am telling you this now before it happened. Then when it happens, you will believe that I am. Ito yung kaninang sinabi ko. Siya ay meron ng paunang sinasabi sa mga disciples, kailangan ako mag-suffer ng ganitong kahirap sapagkat kapag ito'y nangyari, hindi na kayo magugulat at kayo maniniwala. And that is the reason pinupulfill lahat ng ating Panginoon ang patungkol sa Kanya upang maniwala tayo sa Diyos Ama na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang verse 20 hanggang 30, sabi nila, sino yun? Panginoon. I assure you, sabi sa 20, whoever accept the person I sent also accept me, and whoever accept me also accept the one who sent me. Sabi dito sa 21, and after Jesus said these things, he felt very troubled. He said openly, believe me when I say that one of you will hand me over to my enemies. Sinabi niya na ng pahuna. Ipagtataksil ako. Pagkakanulo ako. Sabi ng mga disipulo, sino yun? Sino yun? Well, sinabi ng Panginoon kung sino, at yun ay si Judas. At nung nangyari na nga, ang mga disciples ay naniwala. So, ang Panginoon na parito upang i-fulfill ang scriptures. Ipakita sa kanila ang totoong Diyos.
Kaya mababasa natin ang Isaiah chapter 46, verse 9 and 10. Anong sabi doon? Remember, verse 8 muna siguro. Or 9. Again. Remember what happened long ago. Remember, sabi dito ng Diyos, I am God and there is no other God. There is no other like me. At ang sabi doon sa verse 10, in the beginning, I told you what would happen in the end. Dito pa lang, sa panahon natin, meron nang inire-reveal ang Diyos na anong mangyayari sa hinaharap. Only God can do that. He can tell what happened dun sa hinaharap dito sa beginning. And a long time ago, I told you things that have not happened yet. When I plan something, it happens. I do whatever I want to do. Sapagkat siya ay Diyos, siya ay makapangyarihang Diyos, gagawin niya kung ano ang kanyang sinabi. At sinigurado niya sa pamagitan ng pagsugo ng kanyang anak. Hallelujah. That is the reason there is account doon. Nung nakita ng Diyos Ama ang Panginoon ay nag-suffer ng lahat. Ang Diyos Ama ay nalugod. Sapagkat lahat ng sinabi niya sa Old Testament ay finulfill niya ng ating Panginoon. Therefore, ang Diyos ay napatunayang totoong Diyos. Sapagkat nangyari ang mga propesiya. Hallelujah. Now, may mga hula sa huling panahon na mayroong gaganap ng paghahayag ng mga salita ng Diyos. At gagawin ng Diyos yan, pero gagawin niya lang yan doon sa mga pinili niya, sa mga pinaghayagan niya. And that is the reason, natandaan niyo po ba yung ating pinag-usapan noon? After ng dalawang disciples na pumuntang Emmaus, nung sila ay tinuruan patungkol sa lahat ng scriptures patungkol sa Panginoon, ang sabi dun sa mga last chapter, dun sa Luke chapter 24, ang sabi ng Panginoon, kayo ay mga naging saksi. Kayo naman ang magsasaysay nito. Siguro basahin natin. Dito na lamang to save time. Luke chapter 24, verse 47. O dito na lang 44. Jesus said to them, remember when I was with you before, I said that everything written about me must happen. Everything written in the law of Moses, the book of the prophets, and the Psalms. Then Jesus helped the followers understand these scriptures about him. Jesus said to them, it is written that the Messiah would be killed and rise from death on the third day. At sabi sa verse 47, you saw these things happen. Nakita niyo itong lahat ay nangyari. Tama po ba? Nakita lahat ng mga disciples. Yes, you are witnesses. At ang sabi ng Panginoon, you must go and tell people what they must change and turn to God. You must tell people that they must change and turn to God. Anong gawain to? An ambassador of Christ. Sapagkat sila ay mga buhay na saksi. Sila naman ang magtuturo at ang magsasabi sa tao na magbago sila at bumalik sa Diyos. O He reconciled ang relation ng tao sa Diyos sa 2 Corinthians chapter 5, verses 17. Oh my, mabigat. Pero iyon ang purpose kung bakit inilalahad ang mga scriptures. Itinuturo, inihahayag sa bawat isa sa atin upang tayo ay merong gampanan. You must start from Jerusalem and tell this message in my name to the people of all nations. Remember that I will send the one my Father promised, stay in the city until you are given that power from heaven. Pero sa John chapter 20, verse 21, at merong
espiritu na ibinigay ng Panginoon. Just breathing. By ng kanyang hiningan. Sa John chapter 20 verse 21, ang sabi ng ating Panginoon, same context. Again, Jesus said, "Peace be with you, as the Father has sent me, I am sending you." And with that, He breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive one another's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." So before sending, before tayo ay isugo, meron munang Espiritu. Doon sa Luke, sabi, wag hintay muna kayo. Pero to make the story or cut short, ang sabi doon ng Panginoon, gagawin niyo yan kapag tinanggap niyo na ang banal na Espiritu. The Holy Spirit. Now, babalik tayo doon sa tinuro ni Peter, ni Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 2, verse 11. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. No man knoweth for what a man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him. Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Walang makakakilala sa Diyos maliban ang Espiritu ng Diyos na isusugo. At ang sabi dito, now we have the Spirit, not the spirit not of the world, but the Spirit which is of God. That we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. So yun pala. That is the reason hindi tayo makakapag-represent without the Holy Spirit of God, without Christ in us, without the Spirit of Christ. At ang sabi sa verse 16, to save time, for who had knoweth the mind of the Lord, that you may instruct him, but we have the mind of Christ. Bakit meron tayong kaisipan ng ating Panginoon? Sapagat nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Nasa atin ang Panginoon. Na siyang nagtuturo. A great teacher na siyang magsasaysay kung ano ang iyong sasabihin. Di ba yun ang sinabi sa John chapter 16? Verse 13? Basahin nga natin. Howbeit, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that what He speak, and He will show you things to come. Hallelujah. He shall glorify me, for He shall receive of mine, and He shall show it unto you. Verse 15, ang sabi dito, all things that the Father hath are mine. Therefore said I, that He shall take of mine, and He shall show it unto you. So lahat ng nasa Diyos, alam natin yan, na ibinigay sa Ama, at ang sabi, ay ibinigay sa anak, at ang anak, at kanyang ibibigay din naman sino kung ano ang kanyang ginustong pagbigyan. Di ba sabi niya sa John chapter 15, di ba mga alagad kayo ay pinili ko? John chapter 15 verse 15, hindi ko na kayo tatawaging alipin kundi kaibigan. For what servant knoweth what his Lord doeth, but I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Hallelujah. Napakabigat ng pagiging isang ambassador, sapagkat he is equipped with the Spirit and with the teaching of God by the help of our Lord. Sapagkat ang kanilang gampanin, He will reconcile ang tao sa Diyos.
Kaya dapat sila equip. Sa pagiging ambassador, brothers and sisters, hindi naman puro hirap. Meron din niya magandang benepisyo. Sapagat lahat ng pangangailangan mo, ang gobyerno, ang bansa, ang magpo-provide sa iyo. Kailangan mo ng kalakasan, bibigyan sa iyo ng Diyos yan na nasa langit. Kung kailangan mo ng wisdom, sabi dun sa James, humingi ka, ang Panginoong Diyos ibibigay sa iyo ang wisdom. Kung kailangan mo ng prosperity para sa gawain ng ministry ng kaharian ng Diyos, ipagpo-provide niya at hindi ka pagkukulangin. Sinong backup mo? Heaven. Oh my. At kapag merong gagapi sa iyo, alam niyo po ba mga ambassador, ang mga sasakyan niyan ay merong armored. At wala silang color coding. Hindi rin sila nasasakupan ng restriction na umiiral sa batas na umiiral doon sa bansa na kanilang pinuntahan. Meron silang sariling immunity. At ang kagandahan noon, may bodyguard sila. Ang Psalms chapter 91 verse 11, "For he shall command the angels concerning you to guard you in all your ways." Angels. Just to guard you in all your ways. And that is the reason, sabi nga nila, ang pinaka-safest na pupuntahan ng isang tao doon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag doon siya, nasa kalooban ng Diyos, siya ay protected. Ang lahat ng meron na pangangailangan niya ay provided. Ang kanyang mga mahal sa buhay na naroon sa kanyang bansa ay provided ng bansa. Hindi pagkukulangi. Paggamit mo lamang ang iyong buhay upang maging representative ng bansa o ng Diyos. Ganyan ang ginampanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi nga niya doon kay Peter, kung gusto kong tumawag ng anghel, pwedeng dumangin ng anghel upang tupukin ang mga taong ito. Ngunit hindi dapat mangyari yan sapagkat ang dapat mangyari ang mga nakasulat patungkol sa akin. Oh my. Mayroon siyang kakayanan. If you are ambassador and if you need help, hallelujah, pwede mong sabihin sa Diyos Ama, nagsugo ka ng anghel upang protektahan na sa ganito. Imagine si Elijah, nandun sa famine, inutusan ng Diyos magdala ng pagkain, at ang ginamit ay raven. Imagine. Ginamit ang ibon upang magampanan ang kalooban ng Diyos. Sa Isaiah chapter 46 verse 10, "Gagawin ko ang lahat upang maisakatuparan ko lang ang layunin ko," sabi ng Diyos. At kung ikaw yon na ginamit ng Diyos, hallelujah, napakainam sapagkat you are protected, you are provided. Apostol Pablo, kailanman na hindi nagkulang, natutunan niya. At ang sabi niya, "Ako na nandito, natutunan kong magutom, sumagana, pero ang lahat ng yan ay walang anuman sa akin." Sapagkat natutunan niya maging kontento. At ang gusto niya mangyari, sabi niya dun sa Haring Agrippa, "Are you trying to persuade me, Paul?" Sabi niya, "Kung yun ang dapat mangyari, ikaw ay aking akay papunta sa Panginoon." Because he is persuaded. Si Apostle Paul ay persuaded na siya ay naturuan ng Diyos at naniwalang lubos. And therefore, siya naman ay nagsasalita. Now, nandun na tayo sa kaisipan ng Panginoon, ang kaisipan ng Panginoon, naggampanan ang lahat ng kalooban ng Diyos Ama. At alam nyo ba,
sa unang bago siya mag-ministry, sa Matthew chapter 4, verse 17, ay meron din pahula na patungkol sa kanya na kanyang ginampanan. At ang sabi doon sa Matthew chapter 4, verse 17, o dito muna sa verse 12. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee. Sino ba si John? Si John ang naghanda ng daan para sa Panginoon. So hindi pwede silang magsabay. Kailangan muna si John ay mag-decrease upang siya ay ang Panginoon ang mag-increase. Now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee, and leaving the Nazareth, and he came, dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zabulon and Nephthalim, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zabulon and the land of Nephthalim, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. Ito ay pinufulfill niya sa book of Isaiah chapter 9, verse 1 and 2 and 3. Bago siya gumawa, pinufulfill niya rin niya kung anong hula patungkol sa kanya. Can you imagine? At ang sabi dito sa verse 16, the people will sat the darkness saw great light. To them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. At ang sabi dito sa verse 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hallelujah. Ang layunin niya is ipangaral ang kingdom of God dito sa lupa. Aside na i-fulfill lahat ng mga scriptures patungkol sa kanya, pero meron siyang ginagampanan. Gawing kaharian ng langit ang mundong ito. Diba yun naman ang original na kagustuhan ng Diyos sa tao? Yun ang utos ng Diyos sa tao. Sa Genesis chapter 1, indilikha niya ang lahat ng mga yan at ang sabi ng Panginoon ng Diyos sa tao, He created in the likeness of Him. Ang sabi doon, have dominion sa lahat ng aking nilikha. Maging hari kayo. Kayo ay mamuno sa aking lahat ng mga nilikha sa paraan na umiiral na katulad sa langit. Hallelujah. Yan ang kagustuhan ng Diyos. At ang Panginoon ay Kanya itong ginagawa. At ang kagandahan nun, nung siya ay paroroon sa Ama, ang sabi ng Book of Luke, chapter 22, ito na po yung aking kaninang binanggit, who is the greatest in the heaven. So verse 24, and there was also a strife among them, which them should be accounted the greatest, and said unto them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. But you shall not be so, but the greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief as he that doeth serve. For whatever is greater, he that is seated at meat. For he that serveth is not he that sitteth at meat, but I among you as he that serveth. So ang dakila is yung naglilingkod, hindi yung pinaglilingkuran. Ye are they which have continued with me in my temptation. At ang sabi dito sa verse 29, isiningit ng Panginoon, and I appoint unto you a kingdom, as my Father had appointed unto me. Hallelujah. So hindi lamang ang Panginoon ang magpupulfill ng paghahayag ng kaharian ng Diyos. Sa ibang salin, sa contemporary, I will give you the right to rule as king, just as my Father has given me the right to rule as a king. That is the reason He is the Lord of Lords, King of Kings. Sa ibang salin,
sabi sa ERV version, and I appoint unto you a kingdom, even as my Father appointed unto me. Hallelujah. So I believe na malinaw na ang bawat isa sa atin. Nung kanyang ginagawa, ang kaharian, pangangaral ng kaharian ng Diyos, ang mga bawat naturuan, ay kayo naman ay merong dapat gampanan. To preach the kingdom of God. To tell the good news. Siya ay naparito na nanggaling sa langit. At whoever believes on His testimony ay kailangan ding gawin ang bagay. Hindi tayo tinuruan na magkaroon ng isang lugar, doon lang sa isang lugar ng isang bansa. Kinakailangan daw, ang lahat ng naturuang lubos ay kinakailangan ito'y lumabas ng bansa. Minsan, ang concept ng tao, takasan ang mundong ito. Ang concept ng tao, pumaroon sa langit, pero alam niyo po ba, ang concept ng Diyos para sa tao, to spread the kingdom of God on this earth. Sinong nakakalam niyan? Ang John chapter 17, yan ang panalangin ng Panginoon sa kanyang mga sinugo. Sabi niya, ang panalangin ko, yung mga tao na maiiwan. Siguro basahin natin ang John chapter 17 verse 4 hanggang sa mga sumusunod. Sabi ng Panginoon, I finished the work you gave me to do. I brought you glory on earth. And now, Father, give me glory with you. Give me the glory I had with you before the world was made. You gave me some people from the world. I have shown them what you are like. They belong to you. You gave them to me. They have obeyed your teaching. Verse 7, now they know that everything I have came from you. I told them the words you gave me, and they accepted them. They realized the fact that I came from you and believe that you sent me. Verse 14, I have given them your teaching, and the world has hated them because they don't belong to the world, just as I don't belong to the world. I'm not asking you to take them out of the world. Sabi ng Panginoon, Lord, oh God, I'm not asking you to take them out of the world, but I'm asking you to keep them safe from the evil one. I pray not only these followers, but also for those who believe in me because of their teaching. So, panalangin ng Panginoon, hindi lamang sa mga disciples, kundi sino man ang sumasampalataya sa Kanya at nagtuturo. Sabi ng Panginoon sa 22, I have given them the glory that you gave me. I gave them this glory so that they can be one, just as you and I are one. I will be in them and you will be in me, so they will completely one. Then the world will know that you sent me, that you love me just as you love me. Hallelujah. Ating bang naiunawaan ang ating pinag-usapan sa gabing ito? Hindi lang tayo naparito upang magpuno ng mga upuan. Yung mga nasa online, hindi lamang para kayo makinig, kundi mayroong pagtuturo ang Panginoon sa inyo individually na dapat ninyong ito naman ay ituro sa kanino man. Na kung saan ilid kayo ng Panginoon, you are accountable sa kaluluwa na yon. And that is the reason, sometimes merong strong burden sa kaluluwa doon sa aking kamag-anak, pumunta doon sa malayong lugar. Nandiyan ang ating ibang kapatid na magpapatoo. Brother Jeff, Sister Didit. Pero yung kanilang ginagampanan. Magawa nilang iniwan ang comfort zone. Pinili ang bagay na mahirap sapagkat yun ang direksyon
ng Diyos para sa kanila. Pero alam niyo ba, brothers and sisters, ulit-ulit kong sasabihin, hindi tayo makakapag-represent ng Diyos sa tao kung tayo ay hindi pa ganon kasapat. Hindi pa ganon ka-equip. Hindi pa ganon naturuang lubos. Sapagkat ang pagkakamali, ang kakulangan sa pagkaalam patungkol sa ating Panginoon, ang hindi pagkaalam sa Panginoon, ito'y maaring makapahamak para sa karamihan. Kung iyong pagiging attitude ay hindi ang katuruan ng Diyos, maaaring mapulaan mo ang pangalan ng Diyos. Pero kung ikaw ay naturuang lubos, nasanay na, well, it's about time. Yung mga matatagal na sa iglesia, it's about time. Ang tayo naman ay magpagamit sa Diyos. Gaya ng ating Panginoon. Sabi niya sa Hebrews chapter 10, paulit-ulit na lamang, narito ako, Panginoon. I come to do your will. I come to do what you want for me. Here is my body. Now, kaya ba natin yung kaisipan ng nasa ating Panginoon? Oh, hallelujah. Napakainam, hallelujah, ng laman ng bawat ang isa ang purpose ng Diyos. Sapagkat you are in the right path. Hallelujah. Maraming mga talata pa na ipagkakaloob sana, ngunit ang oras ay hindi nagmamatulin. Pero alam niyo ba, ang ginawa lang ni Jesus ay patungkol pa lamang dun sa scriptures sa Old Testament, patungkol sa Kanya. Pero alam niyo ba, meron Book of Revelation, na kung saan ang revelation na yan na mula sa Diyos na ibinigay kay John, ginamit ang anghel ng Panginoon. At ang si John na yan, living with us. Basahin nga natin ang Revelation chapter 1, verse 1 hanggang 2 and 3. This is the revelation from Jesus Christ, which God gave him to show to his servant what must happen soon. And Christ sent his angel to show it to his servant John, who has told everything he saw. Binagyan si John, katulad ni Moses, na makaalam kung anong meron dun sa langit at kanyang ginampanan kung ano ang meron dun sa langit, yan ang tabernacle of God. At si John din naman ay binigyan ng ganitong biyaya na revelasyon na yan. He was told everything he saw. It is truth that Jesus Christ told him. It is the message from God. Verse 3, great blessing belong to the person who read the words of this message from God and to those who hear this message and to do what is written in it. There is not much time left. The book of Revelation is the book of prophecy. Yan ang mga kasulatan na inihayag sa atin ng propeta kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung hindi nyo alam ang mensahe sa huling kapanahunan, paano tayo makakapaghanda? Kung nandito pa lang tayo sa basic na mga aral at hindi pa tayo ganun kalalim, how much more the book of Revelation? Napakaraming propesiya patungkol sa mga darating. Merong 7 thunders. Ano yun? 7 seals. Pag hindi natin alam ang kaganapan na yan, ang fulfillment na yan, oh my, paano tayo makakapaghanda? There is not much time left. That is the reason ng Bible, from Genesis to Revelation, ay kailangan hayag sa bawat isa sa atin. At mangyayari lang ito, sabi doon,
Ang revelasyon na binigay sa Panginoon ay kanyang ibinigay sa kanyang servant. At ang servant ay ibinigay doon sa servant na dyan. At ang servant niya dyan ay binigay doon sa mga servants. Ang layunin ng Diyos, ang revelasyon ay may hatid sa mga servants. Plural. Ginamit ang Panginoon, ginamit si John, ginamit ang anghel ng Panginoon, ginamit si John, at si John patungo sa mga servants. Hallelujah. Alam niyo, ang aking mga magulang, sa tagal nilang pagiging Katoliko, nagtataka sila kailanman ay hindi nabanggit ng pari ang Book of Revelation. Why? Hindi hayag sa kanila. Dahil hindi nila maunawaan. Because ito ay nakatako. Hindi hayag. Remember what happened sa mga Pharisees and Sadducees. Hindi nila na-recognize ang Panginoon na sa King na dumating. Pero sino lang ang mga naka-recognize? Yung mga pinaghayagan ng mga scriptures. Andyan si John. Sabi niya ni John the Baptist, narito ang Messiah na dumarating. Si Philip, nakilala niya ang mga sinulat ng propeta patungkol sa Messiah. Na-recognize nila si Jesus na dumating. Dahilan, they are naturoang lubos. The words of the scriptures doon sa Old Testament ay revealed. Hindi kaya in the book of Revelation is ganyan din. Meron mga selected na mga anak ng Diyos na makakaalam patungkol sa hinaharap. At ang ito ay patungkol sa mga propesiya na nandito sa Revelation. At sino lang ang mga paghahayagan nun? Well, kung sinong piliin ng Panginoon. Hallelujah. And that is the reason we are the message believer. We are the end time believer. Hallelujah. Wala ng oras. Napakasarap pag-usapan ang mga bagay na ito. Limited, pero alam ko na kung meron mo magtuturo sa atin, meron pinili ang Diyos, ang lingkod ng Diyos patungkol sa about the revelation. Kaya mga brothers, pag meron mga pag-aaral, men's fellowship, huwag natin sayangin sapagkat dapat magkaroon tayo ng eager or meron tayong pagkauhaw na malaman ang patungkol sa ating Panginoon. Remember, sa Revelation chapter 10, bumaba ang mighty angel, hindi na sarado ang aklat, kundi bukas na aklat. Yun ang bukas na aklat, ang kinain ni John. At nung kinain niya, sweet as honey sa mouth, mapait sa tiyan, pero after nun, Revelation chapter 10, verse 11, he prophesied again. I was told you must prophesy again about many races of people, many nations and languages. And sino ito mga to? Na nagpa-prophesy again. Hallelujah. Hallelujah. Tayo yumukot, manalangin sa gabing ito. Nakilang Diyos, hallelujah, maraming salamat po sa kasimplihan ng iyong mga salita na iyong pinagkaloob sa gabing ito. Sa title pa lamang, let this mind of Christ be in you, be in us. Is napaka-bigat na pangangaral mo sa bawat isa sa amin. Salamat na iyong pinakita kung paano naging faithful ang aming Panginoon, kung paano pinakita ng iyong mga salita ang aming Panginoon, the Son of God. Bagamat siya ay anak ng Diyos, He learned na naging masunurin sa iyo. Naging masunurin hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. And He fulfilled all the scriptures na patungkol sa mga hula ng mga propeta, sa mga sulat na kautusan ni Moses at ng mga salmo. Kanyang ginampanan ng lahat ng ito upang ipakilala na ikaw ay totoong Diyos, the only true God, and Jesus Christ, the one you have sent. Father God, hallelujah.
Salamat sapagkat, O God, hallelujah, sabi na nga ang Panginoon, kung paano pinili ako ng Diyos upang ipangaral ang kaharian ng Diyos, gayon din naman, pinipili ko kayo upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. Ako'y sinugo upang ipakilala ang Diyos na totoo, the only true God. At kami naman ay sinusugo upang ipakilala ang totoong Diyos. Upang ang tao ay magbago at bumalik sa Diyos. To reconcile ang relationship ng tao sa Diyos na katulad na ginagawa ng mga alagad, ng mga disciples. Tulad ni Apostol Pablo, an ambassador of Christ. Kung paano noon ay ikaw, O Diyos, ay nagsugo, gayon din naman sa panahon namin ngayon, ikaw ay merong sinusugo. Sa unang Pedro chapter 2, Lord God, we are the chosen generation, a peculiar people, hallelujah, na iyong pinaglaanan ng iyong banal na dugo upang ang bawat isa sa amin maging priests and kings, hallelujah, sa mundong ibabaw na ito. Na binigyan mo kami ng karapatan upang kami, Panginoon, ay makapaghayag ng iyong mga salita, magbigay ng iyong mga salita. You are equipped us by your word, tinuruan lubos upang kami, Panginoon, ay magsaysay din naman sa mga tao patungkol sa mensahe sa huling panahong ito, Lord. Father God, ang mga desire ng bawat isa sa amin ay hindi lamang dapat mangyari sa lupa, kundi higit pang magkaroon kami ng desire, knowing that we are the citizen in heaven, ng aming maging kaisipan, ng aming desire ay nandoon sa kalangitan, kung ano ang umiiral sa kalangitan, kung ano ang iyong kalooban, O Diyos, kung ano ang iyong nais para sa amin, O Diyos, kung ano ang iyong mga salita na iyong nais ipasabi sa mundong ibabaw na ito, Diyos. Father God, use us, Lord God, katulad ng aming Panginoon, katulad ng mga alagad, katulad ng mga pinili mo, mga heroes of faith, na kanilang buhay ay inalay upang ipaglingkod lamang sa iyo, Diyos. Father God, dito mo kami tinawag, dito mo pinakita, mula nung una pa in the book of Genesis, O God, hallelujah, na kami ay maghari sa mundong ito sa pamamagitan ng iyong kalooban, ng iyong layunin. Maraming salamat sa kasimplihan ng iyong mga salita, O Diyos. Lord God, itong mga salitang ito na kanilang napakinggan, Lord, ikaw po ang mag-expound pa sa kanilang mga puso't kaisipan. I pray to the Holy Spirit, being a great teacher, na magturo ng lubos sa kanilang puso't kaisipan. At ikaw ang siyang mag-rebuild upang sa gayon ang aming mga puso, ang aming kaisipan ay mabago at ang aming kagalakan ay malubos sa huling panahong ito, Diyos. At Lord God, alam namin, the very time na kami ay naroon sa iyong layunin, we are protected, we are provided. At Lord, alam namin, hallelujah, ganun namin nakakasigurado na kami ay sa iyo. At kung ikaw ay sumasa amin, kami ay kaisa mo, Panginoon. We are imperfect in oneness, O God. Hallelujah. Na kung paano ang Panginoon ay maging gayon din naman ang bawat isa sa amin na kaisa mo, Diyos. Father God, walang ibang magfulfill ng iyong kalooban, liban, Panginoon, na iyong mga pinili, liban ng iyong mga pinagkayagan, gaya ng bawat isa na nakakapakinig ng mga salita mo sa gabing ito, O Diyos. Maraming salamat po at maingat namin tinatagubilin ang gawain, ang aming mga buhay sa iyong makapangyarihang kamay, O God. At ikaw po ang patuloy na gumawa at mangunat, at ikaw ang patuloy na magpakilala pa sa bawat isa sa amin. Father God, we commit all these things to your mighty hand. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen.